Isang araw, normal lang ang mundo. Normal ang traffic, normal ang mga tao. Pero sa loob ng ilang minuto, ang buong planeta magiging impyerno. Dahil may isang sakit na kumakalat, hindi virus na simpleng lagnat, kundi isang infection na kayang gawing halimaw ang tao sa loob ng 10 segundo. At ang mas nakakatakot, kapag nahawaan ka, hindi ka na mamamatay. Mamumuhay ka bilang zombie at mangangagat ng kapwa-tao. Ito ang kwento ng isang lalaking gustong iligtas ang pamilya niya. Pero sa huli, siya rin ang magiging pag-asa ng buong mundo. Nagsisimula ang pelikula kay Jerry Lane, isang dating United Nations investigator. Kasama niya ang asawa niyang si Karin at 2 nilang anak na babae. Nasa gitna sila ng traffic sa Philadelphia. Nagmamadali pero chill pa rin ang vibe. Hanggang sa mapansin ni Jerry, may isang helicopter na bumagsak sa malayo. May mga taong tumatakbo. At biglang may sumisigaw, may nagwawala at may nagkakagatan na. Akala nila aksidente lang. Pero ilang segundo lang, nakita nila ang isang lalaki. Kinagat, bumagsak, nangingisay, at biglang tumayo ulit bilang zombie. At doon nagsimula ang chaos. Ang buong kalsada naging war zone. Mga tao nagsisigawan, nagtatakbuhan at nagsasakitan. Mabilis kumalat ang infection dahil sa kagat. At ang nakakatakot, kapag kinagat ka, sa loob ng 10 to 12 seconds, zombie ka na. Habang tumatakas sila, nabangga ang sasakyan nila. Pero hindi sila pwedeng manatili dahil papalapit na ang mga infected. Kaya naghanap sila ng ibang sasakyan at nakakita sila ng abandoned van. Tumakas sila palabas ng city. Pero kahit saan sila magpunta, puro kaguluhan. Daddy! Connie, give me that. Give me that. Habang nagmamaneho sila palayo sa sentro ng lungsod, napilitan silang huminto sa isang supermarket. Kailangan nila ng gamot, pagkain, at kahit anong supplies na makakatulong sa kanila. Habang kumukuha si Jerry ng gamot, may mga lalaking may baril. Muntik pa silang mapahamak. At sa isang iglap, may sumigaw. May infected sa loob. Biglang nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ng mga tao palabas. Muntik na silang matrap sa loob. Pero sa huling segundo, nakatakas sila. Sa sobrang desperado at pagod, nakakita sila ng isang apartment building sa Newark at doon muna sila nagtago. Kasama ang isang pamilya na may batang lalaki na ang pangalan ay Tommy. Tahimik muna ang gabi. Pero si Jerry, alam niyang hindi ito matatapos. Dahil habang nananahimik sila, nababasa niya ang balita. Worldwide outbreak na. Hindi lang sa Philadelphia, kundi sa buong mundo. Kinabukasan, pinilit ni Jerry ang pamilya ni Tommy na sumama sa kanila. Pero tumanggi ang ama ni Tommy. Mas gusto nitong manatili sa apartment. Pero hindi nila alam, may mga zombie na papalapit na. At biglang, nabutas ang pintuan. Dumagsa ang infected. Nagkagulo. Si Jerry, pinoprotektahan ng asawa at anak niya. At habang tumatakbo sila paakyat sa rooftop, narinig nila ang sigawan sa ibaba. At alam nilang, patay na ang pamilya ni Tommy. Si Tommy lang ang nakatakas, kaya sinama siya ni Jerry. At sakto, dumating ang helicopter na ipinadala ng kaibigan ni Jerry na si Thierry Umutoni, isang UN official, na iligtas sila. Pero ang mundo, nagsisimula pa lang masira. Dinala sila sa isang US Navy vessel sa gitna ng Atlantic Ocean. Doon, maraming scientists at military ang nag-aaral ng outbreak. At doon, nakilala ni Jerry ang isang scientist na si Dr. Andrew Fosbach. Ayon kay Fosbach, virus daw ito. At para makagawa ng vaccine, kailangan nilang malaman ang origin. Pero may problema.
Kung hindi tutulong si Jerry, paaalisin ang pamilya niya sa barko. At sa ganitong sitwasyon, ang pag-alis sa barko ay parang death sentence. Kaya napilitan si Jerry. Sumama siya sa misyon. Can't help you. Can't leave my family. There's no room here for non-essential personnel. Lumipad sila papuntang South Korea sa Camp Humphreys. Ito raw ang unang lugar na nag-report tungkol sa zombie infection. Pero pagdating pa lang nila, biglang sinalakay sila ng zombies. Nagsisigawan ng mga sundalo, nagkakagulo. At habang nagtatakbuhan, nadulas si Dr. Fastback. At dahil hawak niya ang baril, pumutok ito sa sarili niya. Instant dead. Patay agad ang scientist na dapat magliligtas sa mundo. Grabe ang malas. Pero si Jerry, hindi pwedeng tumigil. Nakilala niya ang mga sundalong naiwan at nalaman niya ang isang mahalagang impormasyon. Ang infection daw ay pumasok sa camp dahil sa mismong doktor nila. Yung doktor nahawa sa field. At ang pinaka nakakatakot, may isang sundalo na may pilay at napansin nilang hindi siya pinapansin ng zombies. Parang invisible siya. Habang nasa camp, nakilala ni Jerry ang isang CIA officer na nakakulong. At sinabi nito kay Jerry, kung gusto niyang makahanap ng sagot, pumunta siya sa Israel. Sa Jerusalem daw, may safe zone. At mas nakakagulat, bago pa nag-outbreak, naghanda na ang Mossad. So lumipad si Jerry papunta doon. Pero bago sila makaalis, sinalakay ulit sila ng zombies. Maraming sundalo ang namatay. At ang isang commander, nang makagat, pinili niyang magpakamatay para hindi maging infected. Dito makikita ni Jerry, ang infection na ito, walang awa. All right, we are all set. Let's get out of here. Pagdating ni Jerry sa Jerusalem, nakita niya ang imposible. May napakalaking pader, parang fortress city. Dito nakilala niya ang Mossad official na si Jürgen Warmbrun. Sinabi ni Jürgen, nagkaroon sila ng intel mula sa India. May mga mensahe raw tungkol sa Rakshasa o dead spirits. Kaya naghanda sila at kinulong ang buong Jerusalem. Nagpapapasok din sila ng refugees. At dito nagkamali. Dahil ang mga refugees nagsimulang mag-celebrate. May kantahan, may sigawan, at ang ingay, narinig ng zombies sa labas. Biglang dumagsa ang libu-libong zombies. At ang ginawa nila, hindi sila basta nagkakagulo, kundi nagpatong-patong sila. Parang buhay na hagdan, parang wave, parang tsunami, hanggang sa nalampasan nila ang wall. At doon, bumagsak ang Jerusalem. Grabe ang slaughter. Nagtatakbuhan ng mga tao, nagwawala ang infected. At habang tumatakas si Jerry, napansin niya ang kakaiba. May isang matandang lalaki at isang batang payat. Pero hindi sila kinagat ng zombies. Parang ini-ignore sila. Doon nagsimulang mag-isip si Jerry. Habang tumatakbo si Jerry palabas, may Israeli soldier na sumama sa kanya. Ang pangalan niya ay Segen. Pero biglang nakagat si Segen sa kamay. Kung hindi ito maaagapan, zombie siya in 10 seconds. So ginawa ni Jerry ang pinakabrutal na desisyon. Kinuha niya ang machete at pinutol ang kamay ni Segen. Dahil kung mapuputol agad, hindi kakalat ang infection. At gumana, nailigtas si Segen. Nakasakay sila sa airplane, pero sa gitna ng flight, may nakatagong infected sa loob. Isang zombie. At nang makawala, nangagat ito ng flight attendant. At biglang, sunod-sunod na infected ang lumabas. Ang airplane naging flying nightmare. Nagkagulo, nag-scream ang mga tao. At ang mga infected, kumakagat at nagiging zombie agad. Si Jerry halos mapatay. Kaya ginawa niya ang desperate move. Kinuha niya ang grenade at pinasabog ang cabin para mahigop palabas ang zombies. Pero dahil dito, nasira ang airplane
at nag-crash landing sila. Akala ng lahat patay na si Jerry, kaya ang pamilya niya inilipat sa Nova Scotia. Pero si Jerry buhay pa. Sugatan siya. At kasama si Seguin, nakarating sila sa World Health Organization facility sa Cardiff, Wales. Doon nawalan siya ng malay at nagising siya after 3 days. Pagkagising niya, agad niyang sinabi ang observation niya. Ang zombies hindi kumakagat sa mga may sakit dahil ang infected virus gustong kumalat. At kung ang tao ay may sakit o malapit ng mamatay, hindi ito magandang host. So ini-ignore nila. At dito nabuo ang pinakamalaking idea. Kung mahahawaan ng tao ng controllable disease, parang magiging camouflage siya, parang invisible sa zombies. Ang problema, yung pathogens na kailangan nila, nasa isang wing ng facility na puno ng zombies. So si Jerry, Seguin at isang doktor pumasok doon. Tahimik silang naglalakad, pero may nangyaring accident. Bumukas ang pinto na may malakas na tunog. At ang tunog, nagising ang zombies. Biglang naghabulan, naghiyawan, nagtakbuhan, naghiwa-hiwalay sila. Si Seguin at Doktor napilitang umatras. Pero si Jerry tumuloy mag-isa. Hanggang sa nakarating siya sa vault, nakuha niya ang pathogens. Pero paglabas niya, may isang zombie na nakaharang. Hindi siya makalabas at alam niyang kung gagalaw siya, kakagating siya. Wala na siyang choice. Sa sobrang desperado, pinili ni Jerry na itest ang theory niya. Kinuha niya ang syringe at tinurok niya sa sarili niya ang isang pathogen. Hindi niya alam kung mamamatay siya, pero kailangan niyang subukan. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humarap siya sa zombie. At ang zombie lumapit, umamoy, tumingin, pero umalis. Hindi siya kinagat. Dito napatunayan ni Jerry, tama siya. Ang zombies, iniiwasan ang mga may sakit. Nakabalik siya sa main building at doon nagsimula silang gumawa ng vaccine. Pero hindi ito cure, kundi camouflage para sa mga soldiers, para makapasok sa infected zones ng hindi kinagat. At dahil dito, nagkaroon ulit ng pag-asa ang mundo. Sa huli, nakabalik si Jerry sa Nova Scotia at muling nakasama ang pamilya niya. Kasama na rin si Tommy na parang adopted na nila. Pero kahit may vaccine, hindi pa tapos ang laban. At habang nakatingin si Jerry sa malayo, sinabi niya ang linyang nagpapakita ng katotohanan. This isn't the end. Not even close. Our war has just begun. Dahil ang World War Z, hindi war ng bansa laban sa bansa, kundi war ng humanity laban sa buong infected world. At kung nagustuhan mo ang recap na to, i-like mo na, subscribe at i-comment kung anong movie ang gusto mong susunod nating i-recap. Dahil dito sa channel na to, hindi tayo natutulog hanggat hindi tapos ang kwento.